Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Kalabing-8 sa buwan ng Disyembre, taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita, mga amyenda sa Rice Tariffication Law, ganap na batas na. Pangakong tinupad ayon kay Congressman Arnan C. Panaligan. City Hall at City Plaza may pailaw na rin. At Paskuhan ng lolo't lola ng USACOM, masayang ipinagdiwa. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, simula na ng simbang gabi at tulad ng inaasahan, dumagsa muli ang mga mananampalatayang Katoliko. Tampok rin sa pagsisimula ng simbang gabi ang mga dinadayong kakanin tulad ng puto bombong, bibingka at iba pa. Nagsimula na ang simbang gabi at tulad sa kinaugalian, patuloy itong tinatangkilik ng mga Kristiyanong mananampalataya. Ayon sa kasaysayan, sa kapanahunan ng mga Kasilan nagsimula ang simbang gabi na tinatawag na Misa de Gallo. Ang salitang Gallo ay nangangahulugang tandang. Kaya naman tinatawag ito na Misa ng Tandang dahil orihinal na isinasagawa ito sa madaling araw o sa pagtilaok ng tandang. Sa paglipas ng panahon dahil na rin sa estilo ng pamumuhay ng mga Kristiyano, ginagawa na rin ang Misa de Gallo sa gabi. Ginagawa ang simbang gabi sa looban ng 9 na araw bilang espiritual na paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Sa ibang mananampalataya, naniniwala silang sa pagbuo ng 9 na gabi mula 15 hanggang 24 na Disyembre ay may isa sa katuparan ang kanilang mga kahilingan. Sa lungsod ng Calapan, 15 na Disyembre, nagsimula ng dumagsa ang mga Katolikong Kristiyano sa Santo Niño Cathedral. Bago pa man magsimula ang misa, ay mayroong masasaksihang pagtatanghal mula sa iba't ibang grupo, tanggapan, establishmento at komunidad sa lungsod. Naging isang magandang pagkakataon rin ang simbang gabi para sa ilan upang makapaghanap buhay. Kasabay ng paglalaan ng panahon para sa pananampalataya, ang ilang Kalapeño muling pinasigla ang gabi sa mga tradisyonal na pagkain kung saan ay pinakatampok dito ang puto bongbong, mayroon ring bibingka at ilang pang pagkain. Samantala, napuno ng kasiyahan ng Christmas party ng mga lolo at lola na isinagawa sa inisyatibo ng United Senior Citizens Association of Calapan City Oriental Mindoro o USACACOM. Ika-12 Disyembre, naginanap sa Calap Gymnasium City Hall Compound. Napuno ng kasiyahan ang Christmas party ng mga lolo at lola na isinagawa sa inisyatibo ng United Senior Citizens Association of Calapan City Oriental Mindoro o USCACOM. Ika-12 ng Disyembre na ginanap sa Calap Gymnasium City Hall Compound. Binigyan tema ang selebrasyon na ang Pasko ni Lolo at Lola 2024 na sinimulan sa pamamagitan ng isang banal na misa. Matapos ang misa ay agad na sinimulan ang programa kung saan ay nagbigay ng kanilang mensahe. Sina USCACOM President Angel Albo, CSWD Officer Juvie Bahia, City Councilor Marian Tagupa at si City Mayor Malu Morillo. So sa inyo pong lahat, ang ating pagbati ay muling ipinahahatid at alam ko kayo ay masisiyahan dahil bukod sa kanilang Pasko, yung balita, dala at hatid ng city government sa pamumuno ng ating minamahal na punong lungsod na si Mayor Malu, tiyak na matutuwa kayo dahil yung pinakahihintay natin na social assistance
Yun lamang po ang mensahe at pinasasalamalan ko po ang tagasapol ng mga kabataan na nakipagkaisa sa inyong kasunod. Bahagi ng programa ang pagpapailaw sa Christmas tree ng USCACOM na sumisimbolo sa pagkakaisa at diwa ng pagtutulungan ng mga miyembro nila ng kanilang organisasyon. Kinaaliwan rin ang iba't ibang pagtatanghal sa mga intermission numbers kung saan ipinakita ng mga seniors ang kanilang walang kupas na talento. Nagkaroon rin ng exchange gifts ang mga lolo't lola at ang higit na nagbigay ng kasiyahan ay ang inaambangan na raffle draw. Ang tabela ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy nating mga balita, ika-13 ng Disyembre sa pangunguna ni City Mayor Malu Murillo, makulay at masayang isinagawa ang pagpapailaw sa City Hall kung saan ang bukod sa nagniningning na pailaw ay nagkaroon rin ng paraffle at libreng popcorn at candies para sa mga bata. Ika-13 ng Disyembre sa pangunguna ni City Mayor Malu Murillo, makulay at masayang isinagawa ang pagpapailaw sa City Hall kung saan bukod sa nagniningning na pailaw ay nagkaroon rin ng raffle at libreng popcorn at candies para sa mga bata. Matapos sa pagpapailaw ay mayroon rin libreng pagtatanghal. Tampok dito si first runner-up ng The Voice Teen Season 3 na si Step Lacuata. Mga performers ng City College of Calapan, Groove Society at ang OMNHS Senior High School Choral. Naging magandang pagkakataon rin ang nasabing okasyon upang ipakilala ang mga candidates ng Little Mr. and Miss Calapan City 2024. Samantala, ika-15 ng Disyembre, kasabay ng unang simbang gabi, pinailawan na rin ang City Plaza. Tulad sa mga nagdaang taon, mayroon ring Christmas nightly shows na masasaksihan sa City Plaza Pavilion. Samantala, sa naging kampanya noon ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan noong 2022, nangako siya na isa sa una nating gagawin sa Kongreso ay ang paghain ng bill upang rebisahin at amyendahan ang rice certification law na ipinasa ng nagdaang Kongreso noong 2018. Ito aniya ay upang iwasto ang mga kakulangan at hindi maayos na epekto ng nasabing batas na hindi pumabor sa mga magsasaka at sa mga consumer ng bigas. Ngayon, isang ganap na batas na ang panukala na pag-amyenda sa rice certification law. Ang detalye sa ulat na ito.
Sa naging kampanya noon ni 1st District Congressman Arnen C. Panaligan taong 2022, nangako siya na isa sa unang niyang gagawin sa Kongreso ay ang paghahain ng bill upang rebisahin at amyendahan ang rice tariffication law na ipinasa na nagdaang Kongreso noong 2018. Ito aniya ay upang iwasto ang mga kakulangan at hindi maayos na epekto na nasabing batas na hindi pumabor sa mga magsasaka at sa mga consumer ng bigas. Ngayon, isang ganap na batas na ang panukala na pag-amyenda sa rice tariffication law. Saksi rin na niya si Congressman Panaligan sa pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act No. 12078, an act amending Republic Act No. 8178 on the Agricultural Tariffication Act as amended by Republic Act No. 11203. Si Congressman Arnen C. Panaligan ay isa sa principal authors ng batas na ito kasama ang mga kongresista na nagmula rin sa mga rice-producing provinces. Ilan naman sa mahalagang probisyon ng Republic Act No. 12078 ay ang pagpapalakas ng regulatory function ng Department of Agriculture upang matiyak ang sapat na supply ng bigas at ma-stabilize ang presyo nito. Inaatasan din ang National Food Authority o NFA na mag-maintain ng sapat na buffer stock ng bigas na sa mga local farmers lamang nila maaaring bilhin. Para sa kapakanan ng mga magsasaka, kasama sa mga amyenda ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031 at pagpapalawak ng paglalaan nito tulad ng farm machineries na bukod sa mga tractors, seeders, harvesters, threshers at iba pa. Inaasahan naman na nabanggit ng mga babatas na ipatutupad na maayos ng Department of Agriculture ang batas na ito upang makinabang ang mga magsasaka at consumer ng bigas. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Patuloy ang Bureau of Jail Management ng Penology Bansud District Jail sa pagbisita sa mga paaralan sa Oriental Mindoro upang mapalaganap ng kaalaman patungkol sa mga batas at programa ng pamahalaan na nakasentro sa pag-iwas ng cybercrimes, pagsugpo sa karahasan, sa mga kababaihan at iba pa.
Patuloy ang Bureau of Jail Management and Penology Bansud District Jail sa pagbisita sa mga paaralan sa Oriental Mindoro upang mapalaganap ang kaalaman patungkol sa mga batas at programa ng pamahalaan na nakasentro sa pag-iwas sa cybercrimes, pagsugpo sa karahasan sa mga kababaihan at iba pa. Nasa mahigit 150 mag-aaral mula sa Innovative College of Science and Technology College of Criminology sa Barangay Maritbog, Bungabong, Oriental Mindoro ang lumahok sa isinagawang Joint Information Drive ng mga tauhan ng Bansud BJMP at Bungabong MPS. Dito ay detalyadong tinalakay ang RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children, RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at Penology Profession na para na rin sa kabatiran at kapakanan ng mga mag-aaral ng kabataan. Ayon kay Community Relations Service Officer, Jail Officer 1, Queen Eskel Hernandez, ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bansud BJMP na mabigyan ng sapat na kasanayan at inspirasyon ng mga estudyante upang maging handa sa pagsisilbi sa bayan bilang mga profesional na nasa larangan ng pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Sinabi naman ni BJMP Mimaropa Information Officer, Jail Officer 3, Geoffrey Anglo, na suportado ng kanilang tanggapan ang pagsasagawa ng information drive sa mga komunidad, lalo na sa mga paaralan dahil ang mga ito aniya ay magsisilbing pundasyon ng mga kabataan sa pagpapahusay ng kanilang kakayahan at kaalaman bilang mga hinaharap na lingkod bayan. Nagpasalamat ang mga kinutawan ng paaralan sa BJMP at PNP sa pagpapaabot ng kanilang tulong na makapagbahagi ng mga kaalaman sa mga mag-aaral. Gayon din sa pagsiguro ng isang mas ligtas na komunidad para sa lahat. Samantala, alamin natin ngayon ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito ang ating Palengke Watch. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10.
At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News Line staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.